Bumueltang palasyo sa patutsada ni VP Sara kaugnay ng kanyang biyahe. Git ng bise dapating isa publiko mga gastos sa biyahe ng mga opisyal ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, saan ba nag-ugat itong issue sa biyahe ni VP Sara? Jiggy, kagabi kasi meron tayong ilang mga kapatid sa media na humingi ng kumpirmasyon mula kay Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na nabigyan ng travel authority si Vice President Sara Duterte para makabiyahe patungo sa Japan. Kinumpirma ito ni Yuse Castro at sinabi nga niya na oo, merong travel authority na in-issue ang Office of the President para kay VP Sara mula August 19 hanggang 24. Pero matapos niyan, naglabas ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte na kinu-call out yung ilan sa mga kapatid natin sa media na nagbalita nito dahil inaccurate daw ang report. Nag-cancel na daw kasi siya ng kanyang biyahe. Kaya wala ng travel authority na na-issue mula sa Office of the President na nag-aaproba sa pagbiyahe ng Vice Presidente. Tinawag din niya yung atensyon ng Malacanang dahil hindi nagustuhan ng Vice Presidente yung paglalabas ng detalye tungkol sa kanyang travel authority dahil nalalagay daw at risk yung security niya bilang isang Vice Presidente. Pero may tugon agad dyan through Viber message itong si Undersecretary Claire Castro. Kagabi pa lamang ito, Jiggy ang sinabi nga ni Yuse Castro dapat daw paalalahanan itong si Vice Presidente Sara Duterte na bilang isang public official importanteng maging transparent at malaman ng mga tao kung saan napupunta yung mga ginagastos dahil bagamat personal niyang biyahe yun, meron daw 7 million pesos na pondo mula sa gobyerno na nagagastos bilang pambayad sa kanyang security at yung ilan sa kanyang mga personnel. Pero hindi pa rin tumigil dyan yung palitan nila ng mga salita. Naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte bilang tugon naman sa pahayag na yan ni Yuse Castro. Ang sabi ng bise, dahil nga dyan, inaasahan niya ang transparency at accountability sa kahit na anong ahensya ng gobyerno. Ibig daw sabihin, kung merong binigyan na travel authority, ang Office of the President sa kahit na sino pang opisyal ng gobyerno, including the President himself, dapat lang naman din na malaman daw ng publiko, ultimo yung mga travel expenses. Pero kanina sa press briefing, sinagot din yan ni Yuse Castro. Ang sabi niya, una sa lahat, hindi naman ang galing sa kanya yung impormasyon ng Travel Authority. Meron lang daw mga media organizations na humingi ng kumpirmasyon kung totoo yung mga nakuhang dokumento at kinumpirma niya na totoo. Pangalawa, hindi naman daw sinisingle out ang Vice President dahil ultimo daw ang Pangulo kapag may foreign trip, automatic na nagkakaroon ng press conference after para maipaalam sa mga tao kung ano ang kinahinatnan ng kanyang mga foreign trips. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanyang mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. Maricel, umalma ang grupo ng mga guro sa naging komento ng palasyo kaugnay sa nangyaring karahasan sa paaralan sa Zamboanga. Anong sagot dito na Malacanang? Jiggy, balikan muna natin kung ano nga yung pinag-ugatan nitong sagutan ng ilang mga organisasyon ng guro at ng Malacanang. Kahapon kasi nahingan ng reaksyon itong si Palace Press Officer Claire Castro tungkol dun sa nangyari na insidente sa isang paaralan sa Zamboanga. At nabanggit nga dito ni Yuse Castro yung malaking responsibilidad na kailangang gampanan ng mga guro. Pakinggan muna natin yung bahagi na yan na pahayag ni Yuse Castro. Nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Jiggy, hindi nagustuhan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List itong naging pahayag na ito ni Yuse Castro. Ang tanong nila, bakit parang sila pa yung sinisisi, yung mga guru pa yung sinisisi sa mga insidenteng kagaya nito? Kung tutuusin, responsibilidad naman daw ng pamahalaan na tiyakin na may proteksyon yung ating mga mag-aaral. Pero alam mo, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, dahil ang sinasabi nga ng ACT Party List Group at ng ilang mga guru, dapat mag-sorry si Yuse
Yuse Castro dyan sa nangyari na yan. But so far, base doon sa paliwanag ni Yuse Castro kanina, wala naman siyang nakikitang dahilan para humingi ng paumanhin. Ang dapat pa nga daw na mag-sorry ay yung grupo at mga individual na nagbibigay ng ibang konteksto dito sa kanyang naunang pahayag. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi daw niya nilalahat ang mga guro. Ang ginawa daw niyang pahayag kahapon ay paalala lamang dahil meron daw talagang ilang guro na nakakalimot at hindi sumusunod doon sa ilang mga alituntunin. Bilang patunay, sa press briefing kanina, nagpakita pa siya ng ilang mga larawan na patunay na meron talagang mga teachers na pasaway. Kabilang dyan, yung picture ni President Bongbong Marcos na bumisita sa isang school sa Davao City kung saan ay nagsigaw ng mga negatibong komento yung ilan doon sa mga estudyante na nakakita sa Pangulo. Meron ding ipinakita na isang resibo, itong si Yuse Castro, kung saan yung isang guru naman ay nagtuturo ng negatibong termino na pantawag kay Pangulong Bongbong Marcos. So ang sabi nga ni Yuse Castro, nananatili daw yung kanyang mataas na paggalang sa mga guro dahil ang mismong nanay daw niya ay naging guru din ng isang public school, especially tinutukan daw nito yung high school. So again, hindi daw niya nilalahat pero dapat daw mag-sorry ay ang ACT Party List Group. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali at pinapaalalahanan ng muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Jiggy, hindi pinalagpas ng Alliance of Concerned Teachers ang naging pahayag na yan ni Yuse Castro. Ang sinasabi ng ACT, ano daw ang point na hinighlight pa ni Yuse Castro itong ilang mga pasaway na teacher? Kung meron daw nakikita ng mga guro na hindi sumusunod sa alituntunin, ang dapat daw gawin ay imbestigahan at gawa ng aksyon para mapanagot kung meron mang kailangang papanagutin dito sa mga gurong ito. Hindi daw dapat dinadivert yung totoong issue at dapat ay tutukan kung ano ba talaga ang totoong issue sa nangyaring ito. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.